Good morning, mayong aga sa tanan. So, maraming salamat, no? Mayong aga sa tanan, no? Sa liwat, no? Sa tanan ng mga viewers, sa tanan ng mga friends po natin, sa mga LM, sa youth, sa men's, sa bagel. So, sa tanan ng mga pumuluyo, no? Diri sa Pigkawayan, Luzon, Visayas, Mindanao, kalang mga amigo ta sa bilog nga kalibutan. So, good morning po, no, sa liwat. Mayong aga, no, sa inyong tanan. So, for this morning, allow me again to share with you, no, about the Word of God. Ang text po natin is in the book of Acts chapter 12. It is the life or Peter's miraculous escape from prison. So, ito po yung mga milagro. So, in the time of Peter Apostles, Apostles Peter, wala na po si Jesus Christ. So, tingnan po natin kung ano po yung nagpatatag sa kanila. Kung ano po yung mga pundasyon, paano po sila di-mold, paano po sila di-develop, paano po sila naging isang matatag, no, na mangangaral o nagiging sundalo, no, ng ating Panginoon, especially in preaching the word of God, no. So maraming salamat, no, sa araw na ito, no, for this early morning, sa kaayos ng Ginoo for the whole 5 days, no. Maraming salamat, no, sa Diyos ay kaayo sa aton nga kinabuhi, sa provision, sa mga panalangin, sa healing. Kahit na, no, medyo minsan di maganda yung karamdaman natin, no, pero no, still, no, ang Diyos nag-aayon, no, sa aton ng mga lawas. Still ang Diyos nag-provide. Still ang Diyos ang iyang gugma, ang iyang tawag siniya, ang iyang kaluoy, no. Grabe ka kalawig, no. So wala gid sang reason na hindi ta mag-worship kag pray, no, kag magpangayo sa iya adlaw-adlaw kay ang iyang panalangin wala sang katapusan. So Asik Iram, no, Aliv, no, is watching. So thank you, no, sa sina nga for watching. So for this evening, before we go on to our Word of God, so pray muna tayo before we're going to start, no, this in exhorting, no, the Word of God for just a little. So iramin ko lang yung kaunting yung panahon. So habang nagkakape kayo, no, sa sining aga, no, sang Saturday morning, 23 of April 2022. So, Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory. Lord, again, I humbly ask for your anointing and also the presence of your Holy Spirit. Give me power and also boldness and courage to preach your word for this early morning. So, thank you, Lord, and also anoint all the ears sang tanan yung mga nagapamati, kag ikaw gid mag-bless sa ila, ikaw gid Lord magatandog sa nila tagipusoon, and also ikaw gid Lord hatag sang ilang mga panginahanglan sa adlaw-adlaw. Salamat Ginoo sa imo kaayo, in Jesus name I pray. Amen. So thank God na sa sining adlaw, no, sang kaagahon sang Sabado. So let's go on to the word, no? Peter miraculous escape from prison. So, maliit lang to, siguro mga 20 minutes or 30 minutes. So, it was about this time the king Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. So, hinahabol na po, no, in the time of King Herod, no, talagang hinahabol na nila ang mga apostoles. So, he had James, the brother of John. So, ito po yung brother ni John.
Iba naman yung James na anak ni Zebedee. Amen. Put to death with the sword. So when he saw that this pleased the Jews, no, ito po ay naging kaaya-aya sa paningin, no, sa palibot, no, sa mga mata sang Jewish people, sa iba pong mga Israelites, talagang tinangka niya rin na patayin si Peter. So though he proceeded to seize Peter also. Yun ang plano niya. So this happened during the feast of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. So 4 squad and 4 soldiers, so mga 16, no, ng mga sundalo, ginapalibutan siya. Dito pa siya sa prisuhan, and then he was bound, no, or bind by 8 shekels. Nakagapo siya. So Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So talagang fixed na yung plano ni King Herod. Plano niya na ganoon para kasi gusto niya ma-please yung mga tao. Amen. So Peter was kept in prison. But the church was earnestly praying to God for him. So ito yung ginagawa ng church. No? Nag-pray sila, no? Marami sila, nag-pray sila para kay Peter, para sa kanyang kaligtasan. So it is intercessory or they were praying na for intervention, for God's intervention, no, sa sina nga tion, no, sa sina nga panahon nga kung saan nagapangayon sila sang bulig sa Ginoo nga ang Dios makialam, no, nga buligan si Peter. Amen. So the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains. So hindi basta-basta yung ginawa sa kanya. Mayroon pang nakabantay na sundalo, and then nakagapos pa siya. So ibig sabihin wala siyang kawalan. No, hindi siya pwede, no, mahirap yung mga bagay na 'yon. So milagro talaga yung mangyari para makakala siya or makabuhi siya sa sina nga tion. So Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. So nagkakaroon ng because of the glory, no, an angel of the Lord, no, nagsanag, no, nga hindi mo maintindihan sometimes. No, maraming nag-testify about, no, the glory, no, sang aton Ginoo na hindi mo maintindihan kung gaano kasanag. So it is about the prayer. Kung paano dininig ng Diyos yung prayer niyon. Amen. So that's why, no, isa talaga na ginagawa bilang isang, sabi nga, no, one of the na tinawag, no, sa panahon ni Saul, amen, yung pagiging Christian. So one of the weapon that we had as being a Christian is prayer. So ito yung in times of trouble, in times of distress, in times of problems, or every time, kahit na anong panahon, hindi lang 3 times, at all times kailangan natin mag-prayer. So kailangan din, no, natin i-pray yung ibang tao because sometimes sabi nga in prayer or in speaking tongues, amen, di natin alam, pinopropesiya po natin, pinipray po natin yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin, yung mga pamilya natin, or mga friends natin, or something yung ibang tao na nangangailangan that their life was in danger. Hindi natin alam yan, no? In times na nag-speaking tongues tayo, hindi natin alam na ginapropesiya gali nato, no? Ang aton nga kinabuhi, ang aton nga mga kabataan, no? Ang aton nga mga tanan, no, halos,
No? Even though hindi natin alam yan, pero sometimes ganun ang mga pangyayari. So sometimes we are bold also to pray someone kung ara siya sa mga nagapangayo siya, nagabiyahe siya, ara sa tunga sang dagat, no? Ara siya nagatravel siya or something mayroon siyang ginagawa o mayroon siyang kontrata na gagawin. Kahit ano, no? If he asks for prayer, so gina-pray natin so that God will going to intervene or makialam or ask for a favor. So ganun din ang nangyari kay Peter. So there is an angel of God, no, appeared in a light, shown in all the cell. No, grabe kasanag. So he struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. And the chains fell off. So yung nakagapo sa kanya, yung chain niyon nawala, no? Nakawala siya. No? Was been filled off. Peter wrist sa kanyang kamay. No? So, then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." Amen. And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me." Follow me. The angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing. Sumunod lang siya. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng anghel. Pero sumunod lang siya sa mga sinasabi ng anghel. Amen. So, but he had no idea. Sumunod lang siya. What the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. So dito po, akala niya, damgo lang, no, nga nadamguhan niya kung ano ang vision, no, ano ang pinaparating, o ano ang pinapahayag ng Diyos sa kanya. Pero dito, parang wala lang. So, and also they passed the first and second guard and came to iron gate leading to the city. See, it opened for them by itself and they went through it. Dumadaan lang sila sa lahat ng mga gwardya na nandun. So, ang daming gwardya. And then, napakatindi pa yung iron gate pa nung sa pinaka-last na siguro yun, na yung Amen. So, it opened for them by itself and they went through it. So, hindi sila dumaan kung kahit saan, kundi doon talaga sa gate. When they had walked there with the length of one street, suddenly the angel left him. Because of their prayer, the angel appeared to Peter. And then walang man lang ka-effort. Lahat nangyayari. Lahat ng gate na open, lahat ng kanyang chain, yung posas niya kung sa aton pa sa mga panahon, nawala. Nawala, nakalasan siya, and then sa kanyang kamay, and then lumakad lang siya diretso up to sa iron gate na tinatawag, leading to the city. So lumabas siya, leading to the city. So ganun lang kasimple, kung ang Diyos ang mamuhat. So this, the angel of the Lord, this angel is a messenger or something. Gabriel, sabi nga nila si Michael Angel, si Gabriel, ito po yung mga generals of the angel. And Satan is yung head po doon sa mga wars. Siya yung worship leader. Kaya nga, ang gusto ng Diyos sa atin ay mag-worship tayo. Kasi maraming mga angel na sumama sa kanya at saka pupunuan ng Diyos yon. Kaya, dili pa lang, ginapractice ng Diyos kung sino yung mga worshiper. Kaya pupunuan niya yung bagay na nandun. Yung mga butang na ara dito. Amen. So then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord sent his angel and rescued me. Wow! From Herod's clutches and from everything the Jewish people were anticipating." So, sometimes we pray about our situation sa aton nga kinabuhi, ang sitwasyon,
Bakit ba na we pray, we keep on praying, na parang hindi natin, no, hindi natin buyan ang ina nga prayer, ang aton mga desire, ang aton ginapangayo. Pero sometimes parang, no, ang tagal, wala namang nangyayari. Pero ito ngayon, no, nangyari na parang akala niya daw nagdadanggo lang siya. Pero totoo pala. So because of this, no, kahit na hinahabol sila, pero hindi sila natinag, wala pa rin pagbabago sa kanilang faith until na, alam mo ang mga kwento na to, sometimes, dito po, hindi naman si Peter yung nag-pray, pero sometimes dinidinig yung prayer ng ibang tao para sa iyo, para sa mga kapatiran, para sa mga kaibigan, or even all, no, sa viewers, kahit na saan ka mag-view. Amen. Kahit sino, dinidinig ng Diyos yung mga panalangin niya. Because alam ng Diyos ang every detail ng ating buhay. Kung ano ang ating kinalalagyan. So, yun po, no? Kahit sa Kanya, alam ng Diyos. Pero much more better kung talagang mayroong mga kapatiran na talagang nagpipray sa atin. Amen. Ino-honor ng Diyos. So, no? Ito po, sabi nga ni Peter, no? Sabi niya, now I know without a doubt that the Lord sent His angel and rescued me from Herod's clutches and from everything. No? And from everything the Jewish people were anticipating. Amen. So yun lang, no? Hindi lang po tayo mawala ng pag-asa. At dito po, no, hindi po yung anumang bagay sa mundong ito ang ang kalipay nila. Kundi ang mga works and wonders sa Ginoo, even, no, andun sa prisuan, even in the time of Paul and Silas, ganun din ang nangyari. There is a violent earthquake, at ano po, the very foundation of the jail was being destroyed, was being broken. Kahit ng mga puwertahan, ng mga gate ito, yung mga door, no, yung mga puwertahan sa mga prisuan, nagkala bukas. So kay Peter, iba. No, the angel, no, help him, the angel of the Lord. So, yun ang mga yung mga works and wonders. At talagang, no, ano pa ba ang i-doubt mo? Ano pa ba ang gagawin mo, no? Na hindi ka mag-believe kung yun ang, no, makikita mo sa buhay mo. So, there is no room of unbelief, no, in your mind, in your heart. So, tuloy tayo. Sabi dito, when he had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Sila pala yung nag-pray kay Peter. Amen, nandun sila. Ang dami nila. Peter knocked at the outer entrance, and a servant girl named Rhoda came to answer the door. So mayroong isang babae, no? Kasi kumakatok si Peter. And now he's about to open the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. No? Na-recognize niya pala yung boses ni Peter. She was overjoyed. She ran back without opening it and explained, Peter is at the door. Andiyan si Peter, no? Sa puwertahan. Andiyan siya kumakatok. So sila, pray pa rin sila ng pray. No, nag-pray lang sila. Hindi nga nila alam kung paano eh. Pero ngayon, si Peter, andun na kumakatok. Sometimes you pray, pray, Lord, bigyan mo ako ng pambayad ngayon. No? So, magtapos na yung month, no? Yung mga bills, no? Lord, I ask for mga payment, no? No, financial, no? I ask for provision, I ask for supply, I ask for healing, I ask for this. Sometimes, no, hindi mo na malayan, mayroon lang kumakatok. No? Andiyan na pala yung hinihingi mo. No? Andun na. Andiyan na kumakatok sa puwertahan, sa gate mo. Amen. Di mo alam, no? Yung pinipray mo noon, halos araw-araw pinipray mo hanggang nawala na sa isip mo. And then sometimes, no,
Kasi lahat ng bagay, no, lahat ng bagay ay nagiging realidad through the Word of God. If mayroon kang faith and you keep on declaring, no, sometimes you keep on declaring that I am blessed, I am successful, I am prosperous, I am healed, no, I am anointed by the Holy Spirit. No? Amen. So, you keep on declaring that at hindi mo namamalayan, andyan na pala. No, nahahawakan mo na, nakikita mo na in reality. Because, now sabi nga sa Hebrew, now sabi niya, lahat po ng bagay sa mundong ito was been formed by His Word, through His Word. Kaya nga, sinabi ng Diyos, there will be light, and there was light. No? At sinabi niya, now He was formed everything, heaven and earth, and everything sa Garden of Eden. No? Is only by His words. Amen. So, tuloy tayo. So, sabi niya, he recognized Peter. Voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it and explained, Peter is at the door. So, hindi mo alam, baka yung blessing, mamaya andyan na sa, andyan na sa puwertahan, andyan na sa gate mo. You're out of your mind, sabi sa nila. So, nagpipray sila, pero you're out of your mind. So, they told her, when she kept insisting that it was so, they said it must be his angel. Talagang ini-insist siya, hindi, si Peter talaga nadinig ko. Narinig ko. Alam ko eh. No, alam ko kasi ang tagal ko kaming magkasama. Ang tagal na yung presensya niya ay parati ako nandun. So si Peter talaga yun. Siya hindi. No, baka yung anghel ng Diyos yun, sabi nila. So, but Peter keep on knocking. No? Talagang, andyan na yung blessing eh. No? Andyan na yung provision. Andyan na yung hiningi mo. Yung success, yung prosperity, yung healing, andyan na. No? Yung favor, no? Because you are highly favored by God. No? And then the anointing, at ano bang hinihingi mo? So, andyan na yung desire mo, andyan na kumakatok na at the door of your heart. Kaya keep on praying. It is an praying without ceasing. Sabi dito. So sabi dito, talagang earnestly. No? They pray earnestly. No? Talagang hindi hanggang dumating si Peter doon sa may doon sa may puwertahan, no, ng kung saan sila nagtatago. Talagang hindi sila wala sila nag-untat, nag-pray. Kaya keep on praying, and keep on praying. Kaya nga, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking at the door, no, of his heart. Wow. So sabi niya, they were astonished, but Peter kept on knocking. No? And when they opened the door and saw him, they were astonished. Talagang namangha sila. Wow, ganito pala yung magagawa ng prayer. Wow, ganito pala yung prayer. Amen. So our blessing, our favor, our healing, no? Yung mga hini is just a prayer away. At yan lang pala eh. Nagalutang-lutang lang sa ire. No, aral lang. And then, tiyang! No? Nag-manifest na lang sa atong yung kinabuhi. So sometimes nga eh, nagalibog ulo mo kung di ka makuha, pero sang naglakad ka sa tindahan, may nagsugata lang sa imo. May nag-bless sa imo. Ay sir, may naragli mo yatag sa imo. Ay sir, pagkaon mo na, di ba? So, wow. Sometimes nga, no? Nagkaroon ng ganito. Sometimes pag sinabi mo, pagbayad mo ng bill, ay may nagbayad na pala. Wala ka na palang babayaran. No? Wow. So hindi mo gina-anticipate yung mga bagay na yan. Pero the work of the Lord Jesus Christ, yun ang pinakamaganda. If you are a believer, no, the works and wonders of our God. So talagang namumuo yung faith na yon. No? Namumuo at maging matatag yung faith na yon. Hindi lang nag-strengthen yung faith mo at talagang naging matatag yon. So, hindi lang sa prayer mo at doon din sa mga nagpipray, no? Just like a prayer warrior, prayer and fasting. Talaga, sila yung mga backbone, no, ng church, ng mga kapatiran,
ng lahat, even no, outside no, sa sinanga congregation, no, even everyone no, na gusto magpa-pray talagang walang ano yan, boundary yan. No? Lahat po pinipray for the good no, of everyone. It is for the glory of God. Amen. So tuloy tayo. No, malapit na lang. They were astonished. Peter motioned with his hand for them to be quiet and describe how the Lord had brought him out of prison. Kaya nga sila ni Peter, huwag kayong maingay. Ako to. Si Peter to. Ako to. Sabi niya. Kaya kung andyan yung blessing mo, huwag maingay. Just simply glorify God. Kaya nga sabi ng Diyos, every time nga ginayo niya itong mga tao, itong blind, itong bungol, o itong pila na ka tuig dira no sa na half dead na parang na paralisa, paralyzed na. Pero in times nga ginayo sila sa Ginoo, kag ginasiganan sila sa Ginoo, nga hindi ka mo maggahod, no? Hindi niyo pag-ihambal hindi niyo pag-spread out ang inyong mga butang. Wala pa magpila ka oras siguro, no? Silik na dito. Ang bilog nga region nakabati, nakabalo. Wow! So, ang good news, no, sa sinang mabutang, no, grabe mag-spread out no, sa times ng aton yung Panginoon. That's why every day, thousands of them na ara nagasunod sa iya. No, he is a superstar. Kumiyara lang super again. Di ba? Kasi miracle milagro eh. Amen. Lahat ng butang ara sa iya. Amo na nga, wala ta sang bahid nga butang sa aton isip, no? Kung ano bang ara dira nga mga lucky charm o ano ba amo ning dalawa ko kaya mo ning nagaano hindi. It is about Jesus. Because everything ara sa iya. No? Kung ano ang iya nga gusto, no? Ang nature nagasunod sa iya, ang hangin, ang dagat may ara sa sang authority, no? Nga mag-rebuke may ara sa sang tawag sini. He has all the power and authority. No? Amen. Sa mga sickness, sa pagpalaya sa mga demonyo, no? Lahat. Amen. So, kaya nga yung mga apostles, no? Sang nag-upod sila kay Jesus Christ, wala agad mabasa nga ang mga apostoles nag-pray. Pero Jesus Christ, din ba siya nagapangayo, nagakuha sa power? In times, no, after siya mag-work, he looked for a solitary place and then pray. Prayer talaga. Kaya as a being a Christ-like, we need to pray for our lives. Kaya hindi lang 3 times a day in times of Daniel. No? Grabe yung blessing, grabe yung pabor, grabe yung story. No? Because of prayer pa rin of Daniel. Even King David. No? Because of prayer and also yung nagakanta siya ng mga salmo. So yung salmo na yun ang mga kanta na nagapalapit sa presensya sa Ginoo. So ano ang nangyayari sa kanila? They were highly favored. Napakalapit ang Diyos sa kanila. So in times, no, in our lives, God is telling us that we should pray at all times. No, kahit na nagbabiyahe ka, no, kahit nakaupo ka lang doon, nagbabiyahe, you have to pray. Or even i-acknowledge mo ang Diyos before mag-work ka sa office. Even na lumabas ka ng bahay, you have to acknowledge His presence for divine protection. Sa lahat ng bagay, sa hapagkainan, pagbugtahong palansaka, you have to pray. Yun, napakalaking magagawa ng prayer in our life. Okay, nakaramdam ka ng hindi maganda, nagdi-dizzy yung paningin mo. Sometimes baka may high blood ka, ano ba dyan? Amen? So, just keep on praying. Now, believe in God. Na siya magapamuhan. Siya mag-heal. No? That is a very most important thing sa buhay ng bilang Kristiyano. Kasi pag Kristiyano ka, mahirap na hindi kaakibat ba ang prayer na yan. So we need to pray. Not only kung kailan lang natin kailangan,
In times of problems, in times of difficulties, in times of distress, stress, no, na buhay, or sometimes ara ka sa ital-ital, doon ka na lang mag-pray. No? Sometimes you need to pray at all times. Amen. So, Peter motioned with his hands for them. Sabi niya, hipos lang ako to. And describe how the Lord had brought him out of prison. Talagang detalyado na talagang pinakita niya. Sinabi niya kung paano siya ginpagawas na sa Ginoo sa prison. Wow. Tell James and the brothers about this. He said, and then he left for another place. So nga bold sila magapamuhat. Bold sila na maghambal sa mga pulong sa Ginoo. Bold sila na bisan sa panahon basin ginahabol sila, ginalagas sila, gusto sila patyon, gusto sila prisuhon, gusto sila tanan na lang. Why? Kaya hindi na sila nandun. Kasi nakita na nila. Nakita na nila kung ano ang mabuhat sa Ginoo. Kung ano ang ginapay tulutan sa Ginoo, ang ina ng mga butang, para makita mo ang power sa Ginoo. Amen. That's why we need to be parang motivation nga eh. Kaya nga kung ikaw ang coach kailangan mo i-motivate yung mga players mo para maging ma-boost yung kanyang yung confidence nila. So, talagang maglalaro sila na according to yung laro-laro lang, hindi na nagkakaroon ng laro na galit, na gusto mo talaga ganito, hindi. You have to motivate. Kung ano ang dapat. So, ganoon din in prayer. We, in our life, na i-motivate natin, buong isipan natin, buong kaluluwa natin, at buong pagkatao natin, na ang Diyos talaga, na talagang ihil ako ng Diyos. Amen. Kaya nga yung faith nung tatlong binatilyo, si Meshach, Shadrach at Abednego, na hindi sila mag-bow down doon sa may sa isang napakalinging statue, na made of brass, and silver, kag steel, na ginawa in the times of Babylon. So talagang hindi sila gusto mag-compromise. Pero sila nila, walang ibang Diyos kundi ang Diyos na ginaalagaran namon. Kag ang siya ang naga-bless amon. Pero, kung if the Lord will not hear us, kung mapatay man kami sa amon pagkompromiso, because it is a decree. Hindi yan basta-basta, hindi lang na siya tawag siya municipal ordinance. Amen. So it is a decree. So talagang kahit na yung leader, hindi niya pwedeng lapaso na. Maski ikaw pa ang hari, hindi pwede. In the time of Daniel, ganun din eh. So, sabi nila, if God will save us, o kung hindi man, still, we will worship Him, sabi nila. Pero ang Diyos namatay sila because of their faith. Ganun din kay Daniel. Hindi giyapon siya nag-compromise sa iyang faith. That's why kung ginhulog siya sa lions den, gutom na gutom ang mga lions sa itong panahon. Pero, they were, sila, kahit na yung buhay nila ang nakataya, hindi sila mag-compromise sa kanilang pananampalataya. That's why, in times of trouble, in times of great, or in danger ang aton kinabuhi, we need to glorify God. We need to worship God. We need to put faith alone in Him. Yun ang hope. Na talagang minumold tayo, talagang dinidevelop sa atin because of keep on hearing and hearing of the Word of God. Amen. Kasi pag Word of God, wala tayong question that. Because of the Word. Amen. Kaya nga mahirap eh. Kung parating mo na lang minamagnify yung problema, you allow the problem na magpasok sa iyong buhay. If you allow fear na magpasok sa iyong kinabuhi, then fear, you are allowing God
no? You are allowing the enemy na magpasok sa imo para yun ang kanyang yun ang kanyang weapon Nalalagyan ka ng fear sa heart mo. Na wala ka ng pag-asa. Ganon. Pero, no, if you have fear only in our Lord Jesus Christ, in our Lord God, then, no, wala siyang room. No, yung fear na yan, no, na hindi sa Diyos. Walang room yan sa buhay natin, sa heart natin. Because of the presence of God. Because the presence of God, no, an angel of God came there, no, at the jail, no. At ano ang nangyari? No, there is a light, no, a light shone in the cell, sa buong cell. No, grabe ang liwanag, no. Usapan pa, dahil sa sobrang liwanag, no, ang presensya ng Diyos, no, siguro pinatulog sila ng mahimbing. At doon, yung way. Kaya nga maliwanag Pag sa Diyos ka, maliwanag ang daan Wow! Hindi madilim. So yung mundo, talagang pinapakita sa atin, naahawakan natin, no, ang mundong ito. Pero may mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero ang Diyos, because of faith, talagang pinapahayag niya through the Word of God. He give us wisdom, no? And also a discerning heart, no? Para malaman natin. So, kagaya ng prayer. Prayer is just only a word. Asking. No? At ang lumabas sa ating bunga ay word. And then, gagamitin niya ang ibang mga tao sa iyong mga pangangailangan. Gagamitin niya, no? He will use, no? Or kahit na yung mga unbeliever, ginagamit niya, no? Para sa iyo. Kaya nga sabi sa Bible, no? I think it is in the book of Isaiah, yung mga wealth and riches, no? Na nandun sa mga tao, no? Pinapahawakan lang, sabi nun, para sa iyo yun, pinapahawakan lang sila. Kung kailangan mo, then, no? Ibibigay ng Diyos sa iyo, throw them. God will use them para sa iyo. Iyon ang pinakamalaking pribileyo, no? Kung isa kang believer. Amen. So, tuloy tayo. In the morning, so last na to, in the morning there was no small commotion among the soldier as to what had become of Peter after Herod as thorough search made for him and did not find him. He cross-examined the guards and ordered that they be executed. So, no, alam niyo po, no, kung kayo po ay isang mananampalataya, the truly believers of God, andun po ang pabor ng Diyos sa atin. So, kaya niya ibuwis ang buhay ng iba para sa iyo. No? Ano sabi nito? No? Cross-examine the guard and order that they be executed. Kaya niya. Kaya niya. Isugal yung buhay ng ibang tao para sa iyo. Dahil mahal ka niya. Even his life. Kaya yung salvation na ating pong natanggap, hindi po yun basta-basta. Kahit mismo ang buhay niya mismo. No? Yung tinatawag na buhay niya, yung Son na tinatawag dito, the Son of God. Yung Son doon is the flesh na kanyang ginamit. No? Ginamit niya yon, no? to us, no? You and I to be saved. So yun po ang ginamit niya as a sacrificial lamb, no? Para po tayo maluwas. Sacrificial lamb at the cross. No, for shedding of blood, para po kita maluwas. So that's why our salvation, we always put it in our mind that there is someone na nagbuwis ng buhay niya. At ang buhay na yun ay buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Now, para po maihango tayo sa ating kasalanan. Hindi lang po sa kasalanan natin noon o sa kasalanan na talagang minana natin sa ating mga unang magulang, si Adam at Eve. Ano po yung kasalanan na yon? Na hanggang ngayon, yun pa rin. No? Yung kasalanan na yon hanggang ngayon, yun pa rin. No? The lust of the eyes, the lust of the flesh.
and the pride of life. Amen. Amen. Kaya nga the pride of life. Sometimes, as being a believers, kung magkasala tayo, we need to humble ourselves and ask forgiveness. Pero kung mataas yung pride mo, hindi. Sometimes magkasala yung mga, sometimes yung pastor, sometimes, di ba, hindi naman pero it is by, lead by the Spirit. Sometimes, yung iba nga mga kwento-kwento, masakitan ka, mag-antad ka sa church, pero ano magawa mo? Because apart from God, you can do nothing. So you need to humble yourselves and pray to God and keep on connect again. Connect again into His presence. Dahil sa kanyang presensya, andyan yung healing, andyan yung pabor, andyan yung blessing, andyan yung panalangin, andyan yung mga miracle. The works and wonders of our Lord Jesus Christ. So maraming salamat po sa inyong lahat. That's it. Our word for this morning. So salamat po sa inyong lahat, and may the Lord God bless us all. Amen. Amen.